Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga sa hindi umano sa mundo ng social media ang ginawa nga ng maraming netizen at ng maraming mga attorney na talagang binabanatan nga itong si Romualdez na ito at pilit na linalabas ang kanyang mga baho. Talagang iniipon na nila ang ebidensya laban dito at talagang papatalsikin at kakalad ka rin nga ito sa Senado para imbestigahan. Ngunit buwalta nga ni Martin Romualdez na ito na ginagawa lamang niya ang utos ni President Bongbong Marcos. Dito nga natin makikita, titignan natin kung sino nga ba talaga ang sinungaling, kung sino nga ba talaga ang korap na opisyalis na ginagamit lamang ang taong bayan at mga buwis na talagang pinaghihirapan ng ating mga kababayan na ginagasta lamang ng mga pulpolitiko na ito na parang piso ang milyon sa kanila, samantalang ang ating mga kababayan na halos maghikaos na magbayad ng kanilang buwis ay hindi pala ito napupunta sa tamang kalalagyan neto at marami pang naghihirap ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga farmers. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kamakailan nga ay talagang isiniwalat ni Attorney Salvador Panelo kung saan nga ba nila ginagasta ang bilyong-bilyong pera na kung banata nila si Vice President Sara Duterte tungkol sa confidential fund ay tila mas masahol pa pala sila sa kanilang ginagawa dahil nga mas malaki pa ang kanilang ginagastos at binubulsa na pera ng taong bayan na hindi naman pala ito kasali di umano sa audit ng COA. Kaya naman dapat pati mga ito ay imbestigahan at hindi dapat magpabayad sa mga politiko na ganib sa kapangyarihan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kandiyan. Ito. Ayan. Kaliwat kanan ang banat kay Speaker Romualdez, bumaba ang kanilang trust rating. Tapos ngayon, ito naman, naglabas sila. Anong sagot sa hamon ni Tatay Digong dito kay Romualdez? Magpa-audit ka. Mag-audit tayo para malaman natin kung saan mo, total tatakbo kang presidente sa 2028, kung saan mo ginastos ang mga pera ng taong bayan. Anong sagot ni Romualdez? Survey. Diyan siya nagbigay ng statement. Galing, no? Ito ang pulso ng Pilipino survey. Nakatanggap ang Kongreso ng 60% satisfaction rating. Ewan ko sa inyo kung maniniwala kayo dito or hindi. Para sa akin, hindi po ako naniniwala dito. Bakit? Kilala mo ba sila? Hindi. Questionable. Questionable yung timing nung labas ng survey na yan. Kung kailang dumadaan sa hamon, sa batikos, alam nyo po dumarating ang time na talagang lutong-luto si Boying. Di ba? Talagang grabe. Sunog na sunog si Boying dahil sa batikos ng mga Pilipino ng taong bayan. Sunog na sunog. Pero Romualdez, bilib ako sa iyo. Tinalo mo ang sunog, ang galit ng taong bayan kay SOJ Boying. Ganong kalupit yung ginawa mo. Tinalo mo siya sa madlang people, sa balita. Ewan ko lang Sabi nga nila, ewan ko kung makakabangon ka pa dyan sa kinasasadlakan mo ngayon. Mali po ang ginawa mong diskarte. Una sa aking pagkakaalala, wala pang nanalong
Speaker of the House sa pagka-presidente. Pangalawa, wala po talagang national appeal kayo. Dediretsuin po kita. Ang iyong appeal ay nakadikit lamang kay Marcos. Parang appeal ni Rojas na nakadikit lamang kay Pinoy. Walang appeal. Ngayon, binanatan mo pa si Sara. E di yung appeal, posible na maka-Marcos at posible na maka-Sara na wala pa sa'yo. At hinahamon ka, ang sagot mo, survey. Ano sabi niya? I am mighty humbled by the feedback of our kababayans on the work that the House has produced the past few weeks. We in the House will show our gratitude to Filipinos by working at an even higher pace to close out the year. Sabi niya, we in the House will show our gratitude to Filipinos. Hindi. Dapat, we in the House will show the audit to Filipinos. Hindi po yung gratitude ang gusto makita ng mga Pilipino sa inyo dyan sa Kongreso. Ang gusto po ng mga Pilipino ay makita yung audit. Paano nyo ginastos ang pera ng taong bayan? Let me repeat that. Iyan po ang hamon ni Tatay Digong at yung panawagan ni Tatay Digong kung hindi nyo po ilalabas. Kami po, Banateros, ay mangunguna at sasama po kami sa panawagan ni PRRD na ipapalabas namin sa inyo ang computation, ang audit kung paano nyo ginastos ang pera ng taong bayan. At hindi lang kami Banateros, marami pa. Maraming mga vloggers. Kung natakot nyo ang media, ang vloggers, marami ang sasama sa panawagan ni PRRD. Eto na po. Kaya kung ako sa'yo, Speaker, huwag mong sirain ang pinagsamahan. Huwag mong sirain ang pinsan mo. Kasi baka mamaya, ikaw pa ang dahilan ng ikabagsak. Ilabas nyo ang audit. Dahil aaraw-arawin namin kayo dyan sa audit na yan. Show me the money. Show us the money. Ay. Sabi ko sa inyo huwag nyo kantiin si PRRD. Political suicide yun At tatandaan ninyo, ang weakness ng tatay ay ang anak na babae. Ako'y naniniwala doon. Kinanti nyo Ngayon, magkakalabasan kayo ng audit. Sige. Hindi, pati si Sara, maglabas siya. Lahat kayo maglabas. Huwag kung ano-ano survey. Hindi namin kailangan ng survey. Gratitude, hindi namin kailangan ng gratitude. Ano pa? Bigas, hindi namin kailangan ng bigas nyo. Yung may pangalan mo, hindi namin kailangan yun. Huwag tayong maglokohan. Ilabas nyo yung audit. Audit. Tama. Diba? Simple. Huwag nyo kaming kaliwat kanan. Huwag nyo kami iligaw. Alam mo kayong mga nakapaligid kay Marcos, kayo sumisira. Yan sa Marcos nyo, kayo sumisira. Tandem kayo ni SOJ Boying. Kayo humihila pababa sa rating So anong sagot? Ako may tanong lang sa'yo, Speaker. Tatakbo ka ba bilang presidente sa 2028? Kasi nakikita yung galawan mo Binuking ka nga ni PRRD, layo ng sagot mo. Sa kanya mo sinabi, o nilaglag ka tuloy. Sinabi mo kay PRRD, tatakbo kang presidente, gusto mong tumakbo. Tapos kinana mo yung anak. Wag ganun. Wag. Okay, so papalitan ko yung sinabi mo. We in the House will show our audit to Filipinos by working
to compute to a faster pace to close out the year. O yan. Yun na lang sabihin mo, ha? Nang maniwala ang taong bayan sa'yo. Simple. Huwag na kung ano-ano pa sinasabi. O, ito, tingnan nyo. Vice President Sara Duterte matapos natanggalan ng Kamara ng Confidential. Desisyon kayo? Sino nagsabing natataranta na ang kampo ni Sara? Beben Matinong. Maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito, ha? Thank you, Beben Matinong. Pala desisyon kayo? Sino nagsasabing natataranta ang kampo ni Sara? Oy, partner Randall Bunagan, shout out sa'yo. Alam mo ba sa katunayan? Ito, walang biro to sa inyo, ha? Sasabihin ko. Marami doon sa kampo ni Sara natutuwa. At isa na po ako doon sa nangyari ngayon. Bakit? Nagising sa kahibangan niya. Nagising. Ngayon, alam na niya. Alam na niya kung sinong totoong kampi niya. Alam niyo po kasi yung DDS, nahati yan. Yung totoo na DDS, na natili. Alam niyo na. O yun. Pangkape. Thank you, ha, partner Randall Bulagan. O yan, ha. Ito matagal na sumusuporta kay Coach Oli. Thank you sa kusang loob, Randall Bunagan. Pala desisyon? Ewan ko, ha. Pero wala akong nakita sa kampo na nataranta. Ano nga ang taas nga. Ang taas ng energy kaya ang dami namin ginagawa. Bakit? Natauhan Funds para sa taong 2024. Ito ang pananaw ng dating Sabi ni Randelo, mag-bet ka na. Naku, ayoko na niyan. Ito, si partner Randel ang nagpahamak sa akin. joke lang, ha. Oo. Ilalagay mo na naman ako, tapos sintu-sintu pala. Ang bira. Sintu-sintu. Joke lang, ha. Ayoko na ng ayos na akong single katulad ni Banat Bay para mamaya matapat na naman sa sintu-sintu. tagapagsalita ni Vice President Leni Robredo at former Akbayan Party List Representative Barry Gutierrez. Buhay pa bala kayo? Tagapagsalita ni Leni, buhay pa bala kayo? Irrelevant na itong mga dilawan na ito dapat ba ito pinapakinggan pa ba itong mga ito? Hoy! Nainodoro na kayo Nagkisaw-saw na naman kayo. Huwag na kayong makisaw-saw. Ha? Paglaos na, tingnan mo, yung iba naming mga kasamahan sa politika na laos na. Anong ginawa? Nagbablog na lang ng artista. Huwag na ipagpilitan. Pag pinilit mo, dudugo. Laos na kayo. Ang gawin nyo, eto suggestion ko kung kayo dilawan. Para maging relevant, sip-sip na lang kayo. Okay? Huwag na kayong kumontra. Wala Yung kontra nyo, wala ng power. Hindi, totoo Alam nyo, ang pagkontra, nasa influence yan. Pag kontra ka ng kontra, wala kang influence, wala din. Huwag na. Laos na, dilaw. Kasunod ng paglalabas ng pahayag ng ama, Rodrigo Duterte. Nanette Ariola, maraming salamat. Congrats. Thank you. Saan? Kaugnay ng issue sa unang pagkakataon na pagsasalita. Thank you, partner Randall. Buti nadalaw ka ngayon. Tagal-tagal mong nawawala. Kaugnay ng liderato ng Kamara, sinabi ni dating Pangulong Duterte na kung balak tumakbong presidente ni Speaker Martin Romualdez, hihingi siya ng audit kung paano ginastos ang pondo ng bayan. Hindi naman sinabi na kung gustong tumakbo. Hindi, sinabi niya gustong tumakbo niyan, hindi kung. Tatakbo talaga si Romualdez, yun ang sinabi.
Tila binaliwala naman ni Speaker Romualdez ang mga pahayag laban sa kanya ng nakatatandang Duterte. Ano hindi niya ibabaliwalain, hindi niya masasagot? Ang tanong, tatakbo ka ba? Tanong, lalabang ka ba ng audit? Buti nga naku, ayoko magsalita baka. Buti nga audit lang ang hinamon sa'yo ni PRRD, hindi yung ayoko na sabihin. Yun lang ang humble niya, audit. Namimiss ko yung ganyan ni partner Radal. Pakulay na po USA, Japan, Canada. Talagang tatak Randel Bunagan yan. Sa isang pahayag, iginiit nitong wala silang balak tumigil. Galing. Ang hero talaga nito si Speaker. Sa kabila ng kanyang batikos kaliwat kanan, ang focus niya trabaho. Wala po kaming balak tumigil sa pagtatrabaho upang makamit natin ang inaasam na magandang bukas. Pasensya na po Alam mo ang dating sa taong bayan yan, plastic. Totoo. Baka kahit dilawan, hindi naniniwala dyan. Baka kahit pulawan, hindi naniniwala dyan. Huwag po tayo madalas magsinungaling kasi minsan ang tao ay hindi natin na naluloko. Alam mo kung sino una nating naluloko? Sarili natin. Kakapag sinungaling natin, tayo mismo, kayo mismo, naniniwala sa sarili nyo kasinungalingan. Grabe, no? Napaka-hero ng sagutan. Ang hero mo. In my opinion, ang trapo mo sa sagot mo. Trapong-trapo datingan mo Sa pagtatrabaho upang maipasa ang priority bills ng pinsang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito na naman siya. Binanggit na naman yung pinsan. Alam mo pagka mga ganito, nakikiride on siya doon sa success at followers nung kanyang pinsan. Lagi banggit. Meron akong kaibigan ganyan. Ang hilig, basta, ayoko na magsalita, baka madulas pa ako. Gawa ka sarili pangalan mo. Hindi rin anya makapipigil sa kanila ang labis na ingay. 2 araw naman ang nakalilipas mula nang i-anunsyo ng Kamara ang pagtatanggal ng confidential funds sa kanyang tanggapan at Department of Education. Wala pa ring public statement si VP Duterte kaugnay ng issue. Wala rin itong tugon sa mga pahayag ng kritiko sa kanya. Abala ito sa activities ng kanyang tanggapan at ng DepEd. Ngayong araw, nasa Cebu City ito para sa National Literary Conference. Araw naman ng Miyerkules, October 11, nag-courtesy call sa kanya si Finland Ambassador to the Philippines, Juha Marcos Pico. Noon lamang October 9 nang mag-courtesy call din kay VP Duterte ang Turkish Ambassador na si Niyazi Evrenakyol. Alam mo itong mga courtesy call na yan? Malalim po yan. Political flex po ang tawag dyan. Ang ibig sabihin yan, aminin man nila or hindi, pag nagkagipitan, nasa side mo kami. Posibleng sinasabi dito, wag naman sana. No? Loyalty check po ang ibig sabihin yan. Kung sa side ni Sara. Pero sa side nito mga ito, political flex po yan. Pinapakita nila ang pag-alyado nila kay Sara. Nakita nyo? Nagkaroon din siya ng kamakailan lang din. Courtesy call sa INC. That is something. Baka lalong pagka lalo kang gumalaw-galaw, speaker, patungkol kay Sara, baka lalo kang lumubog sa kumunoy. Alam niyo yung pag nasa kumunoy ka? Diba? The more kang maggagalaw, the more kang magpapipiglas, lalo kang ilulubog niyan. Maililigtas ka lang yan pagka mayroong tumulong sa'yo from the outside. Ganun po yung nalalaglag sa kumunoy.
Antay ka ng tutulong sa'yo from the outside. Baka yung Amerikano. Oh. Pero malaking bagay yan. Yung mga courtesy call na ganyan. Watch out, speaker. Ha? Baka hindi mo alam yung binabangga mo. Rosa Licoz, Sabi dito, lalong mapapraning mga tambaluslos. Correct. Ambassador yan ng malalaking bansa. Nag-courtesy call kay Sara. Dave, malaki ang tiwala at paggalang kay BP kaya may courtesy call. Yes. Focus sila sa mission nila pangbayad sa Smart Magic. Ako, ito naniniwala ako, ha? Pag ang makakalaban ni Sara sa 2028, kay may Smart Magic, kay wala, hindi po mananalo si Romualdez. Malabo. Kasi masyadong mahahalata. Ha? Kasi may mga sinasabi sila, itong Smart Magic, delikado yan, ganyan. Ang Smart Magic po ay po pwede mo lang yan magamit pagka maliit or hindi masyadong malayo ang agwat sa eleksyon. Lalong-lalo na pagdating sa kampanya, nakakapag-produce ka ng madami. Pero halimbawa, nilangaw yung rally mo. Tapos talagang sa survey, ang layo mo. Ang hirap i-mind conditioning ng taong bayan. Mahahalata. At I'm positive, I'm very, very, very sure, mas sure pa sa sure, kung si Sara at Romualdez lang ang maglalaban, tatambakan ni Sara si Romualdez. Hindi nila magagamit yung Smart Magic. Mas delikado pa nga kung si Tulfo. Hindi ko sinasabi hindi ko sinasabing mandadaya si Tulfo. Ang pinupunto ko lang is, pag yung dalawa naglaban, dikit yan. Pag Sara Tulfo maglalaban, dikit yan. Hindi yan yung parang talagang tambakan. Katulad kay Romualdez. Alam mo naman natin, may followers din ng Tulfo. May followers din ng Sara. At pareha silang malaki ang followers. Lalong-lalo na pagka sila po ang standard bearer na gagawin ng administrasyon sa 2028, makinarya na lang, napakalaki na. Diyan posible ang Smart Magic pagdikit. Pero huwag kayong matakot sa Smart Magic. Ako, paniwala ko hindi uubra ang Smart Magic kay Romualdez. Tambak yan Malabo po yun. Masyado nang mahahalata at nakakahiya pagka pati Smart Magic, mandidiri. Pati yung gagawa ng pandaraya, tatanggi sila kasi malalagay sila sa alanganin. Halata masyado. Sabi ni Dudes Tarepe, kung manalo yan si Tamba, talagang napakababang nila lang ng mga Pilipino, correct. Kaya nga po, as early as now, inaalis ko na po sa Pilipino yung pagiging panatiko. Yung titingin sa apelyido. Hindi, sa resibo tayo tumingin. Yung titingin sa personalidad, hindi. Doon tayo sa ginagawa. Issue tayo, sa issue base po tayo, hindi doon sa Ayan. Ito po, next tayo. Kanina, meron akong pinakitang ito, paborito nyo ito. Isa na naman kaplastikan ng dilawan. Ay, talagang mga dilawan ayaw huminto.
Ito yung tinutukoy nila PRRD na komunista. Mga rebelde. Ang sabi niya, ang good governance ay kabaliktaran ng pagkakaroon ng maraming confidential funds. So, ito yung number 1 eh. Ha? Itong Kabataan Party List. Alam mo, dapat tanggalin na yung party list na yan eh. Ewan ko kung manalo pa ito. Wala namang alam to kundi magsisigaw lang. Good governance highly depends on principles of accountability and transparency. Mahirap po na makapagsabi na tayo ay good governance kung malaking part ng pondo natin ay nakakubli. Ito yung mga nagsasabi na hindi dapat mayroong confidential funds at dapat hindi nakatago ang pondo, hindi po sinisikreto, etc. etc. O ngayon, kayo, ito ay post ni SAS eh. Pero ang COA audit report po kung papaano ko ginastos, ang pera nyo ay non-existent. Raul Manuel po ng Kabataan Party List. Ang tanong ko sa iyo, ikaw, asaan ang audit mo? Asaan kung paano mo ginastos ang mga natanggap mo? Sige nga, kaya mo maglabas? O puro ka lang turo? Double standard ka lang? Di ba? Ano ba yung pinaglalaban mo? Ikaw ba ay komunista? Unang tanong ko, kabo komunista? Sige nga. Hindi, sabi nga nila, may maganda namang ang komunista. Pero kung maganda yan at naniniwala kayo sa inyong advokasya, bakit nyo tinatago? O, di ba? Ba't mo tinatago? Ano bang gusto mo sa taong bayan? Mabundok? Bakit nyo tinatago ang inyong ano? Huwag tayong Huwag tayong double standard. Huwag yung hingi kayo ng hingi kay Sarah, kayo hindi nyo kayang ilabas. Kaya nyo ilabas? Etong grupo na to, kaya galit na galit si Tatay Digo. Kung hindi nyo ilalabas, uulitin ko sa iyo ang panawagan ni PRRD. Kung hindi nyo ilalabas ng amo mong speaker na si Romualdez, kami po ay sasama kay PRRD sa kanyang panawagan na mananawagan ng ilabas nyo ang audit. Kayo ng amo mo, ilabas nyo. Puro kayo turo, hindi nyo naman kaya. Wala kayong ginagawa. Hindi kayo sa totoo lang. Kayo ang panira ng bayan. Wala kayong naitutulong. Dito nga natin makikita mga kaibigan na tameme na naman si Romualdez, Tambalos Loos at Raul Manuel dahil nga talagang pinipiga sila at binabanatan ngayon na sila ang nagbida-bidahan at talagang sila nga raw lang ang tama. Ngunit hindi nga magpapatinag si Vice President Sara Duterte at iba pa na opisyalis na talagang sumusuporta sa katotohanan. Well mga kaibigan, lagi naman tayong nasa tama at dapat malaman ito ng taong bayan. Dapat hindi nila itago at dapat ang mainstream media na ito ay hindi maging bias at ibalita ang dapat ibalita at hindi sila tatanggap ng anumang suhol. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.